So, yun no, mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, for today's video, mga ka-lifestyle, until now, marami pa rin mga nagpi-PM sa atin personally, no, especially sa, about online leading application, tinatanong nila, ganyan-ganyan, ano. So, marami akong mga nababasang mga katanungan, mga ka-lifestyle. So, binabasa ko po lahat ng mga, even sa mga videos ko sa YouTube, no, sa Facebook, sa TikTok, binabasa ko po yan lahat, ano. Marami kasing mga until now hindi pa rin maka-move on, no, maka-recover dahil sa kanilang mga problema about online leading application. So gaya nyo mga ka-lifestyle, no, yung mga na-experience nyo po ngayon, na-experience ko po yan dati, no. So I hope maliwanag po. And then marami ring mga nagtatanong kung kamusta na, totoo ba na yung mga loans ko, ibang mga utang ko sa online leading application, hindi ko na binayaran. Totoo po yan mga ka-lifestyle, ano? Kasi dati po, nakaranas po ako ng mga hindi magandang mga um, treatment, or let's say pakikitungo, or tinext blast po ako, no, in short, nung mga napag-utangan po nating online leading application. Kaya of course, kahit sino namang tao, no, pag hindi maganda yung naging karanasan, no, hinaras, sino ba namang matinong tao ang magbabayad pa ng kanilang utang sa online leading application? Yes, totoo. Wala pong nakukulong sa utang, mga ka-lifestyle. Pero, in my case kasi po, hinaras po ako during that time. Kaya, of course, napagdesisyonan kong hindi na lang bayaran. Pero hindi ko po inisip, hindi ko po ginawang dahilan na porket ganyan-ganyan, walang nakukulong sa utang, is tatakbuhan ko na po yung responsibilidad ko. Think this mga ka-lifestyle, kahit pa paano nakatulong din naman, aminin man natin or hindi, yung mga leading application na naloanan po natin dati, malaki rin naman naging tulong sa atin kahit pa paano. So, pwedeng, gaya nga ng sabi ko sa inyo, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, no? Pwede po nating balikan yan anytime, no? Pwede po nating bayaran yan anytime. Kasi, hindi po yan mawawala. As long as nandiyan pa yung SIM card na ginamit nyo sa pag-loan sa mga online leading application na yan, no? Pwede nyong ma-open yung account nyo. No? Pwede nyong balikan yan anytime. Pero, pag hindi na maganda yung naging sagutan nyo or history nyo sa mga online leading application na to, minumura na kayo, pinagbabantaan na kayo, dinadamay na pati yung mga contacts natin na walang kamalay-malay, pinagbabantaan na, ibang usapan na po yan. Pwede nyo na pong hindi bayaran yan mga ka-lifestyle. Pero, hindi ko po talaga sinasuggest, no? Kasi marami tayong mga bashers dyan, ano, sasabihin na naman na kinukonsinti natin na ganito, ganyan, ganyan, takbuhan yung mga utang. Hindi po sa ganun, ano. So, again, known naman yung mga online leading application when it comes sa harassment, text blast, no. Kaya, once na naka-receive kayo ng ganito klaseng mga gawain, so, alam nyo na yung gagawin nyo. So, malinaw po, no. So, marami rin mga nagtatanong, no, about kay home credit, no, kung kamusta yung home credit ko. So, again, gaya nga nasabi ko sa inyo, 'di ba, na vlog ko na po 'to dati, na share ko na sa inyo. Yung home credit ko is hindi naman ay smooth po. Kumbaga smooth lang po. Hindi naman hindi po ako naka-receive ng kung ano ng mga hindi magandang pakikitungo mula sa mga field collector, kasi gaya nga nasabi ko sa inyo dati, inimitin ko yung good standing ko dito, para kasi meron pa ako mga gustong magkaroon or gustong mag-loan sa kanila ng mga product loan, kasi malaki yung home credit para sa akin. Malaki kasi yung naiambag sa akin, like na mga gadgets na gusto ko, no, madali po nating makuha sa pamamagitan ng home credit. So, ang tanong ng karamihan, anong mangyayari if ganun na nga, hindi na nababayaran yung home credit, makulong ba? So, gaya nga ng mga nakikita nyo, napapanood yung mga videos about sa mga demand letter, totoo po yan, no? Posible pong padalhan po kayo ng mga demand letter, no? Every
time kung kailan gustuhin nila, papadalan po kayo. Kasi yung demand letter, hindi naman ibig sabihin once na naka-receive kayo ng demand letter, papatawag na kayo sa barangay or magsisilbi ba tong papel para ipatawag kayo sa NBI, ganyan police, no? Hindi po, no? Yung demand letter po as para sa akin, as reminder lang po yan, no? Or kasunduan, no? Pag hindi ka naman pumirma, okay lang po yan, no? Kasunduan lang po, bibigyan lang po kayo ng palugit kung kailan nyo dapat bayaran ng kabuuan yung napagkasunduan yung hindi naman totally napagkasunduan kasi yung demand letter sila lang mismo yung gumawa, hindi naman totally na nagkita kayo sa barangay, nagpirmahan kayo, no? Kumbaga sila lang yung nagbibigay ng warning sa atin. So, nagbibigay ng palugit kung kailan nyo dapat bayaran. Pag hindi nyo nabayaran sa takdang panahon na binigay nilang time, yun, sasampahan na daw kayo ng kaso. Yun yung mga pwedeng mangyari, mga ka-lifestyle. So, again, wala pa rin namang napatunayan na nagkautang sa home credit tapos tinakbuhan, nakulong. Wala pong ganun, ano. Then, hindi na po pwedeng isole yung mga items or product na nalunadi sa home credit, ano. Hindi na po yan. So, meron ding mga nagtanong, paano kung nawala na daw yung SIM card nila sa home credit. So, yung pinakamagandang gawin nyo dyan, mga ka-lifestyle, ano, once na hindi nyo na po alam yung password nyo or wala na yung yung SIM card na ginamit nyo during application sa home credit, pumunta po kayo dun sa mga store na mayroong mga agent ng home credit. Pwede kayong ma-assist nila, no? As long as nandiyan dyan sila, pwede nilang trace yung accounts nyo, mga ka-lifestyle. Yun yung gawin nyo, no? So, paano kung principal amount na lang yung bayaran sa home credit? Depende po yan, depende po yan sa home credit kung meron mang negotiation mangyari, posible pero sa pagkakaalam ko, wala pa pong ganun, no? Yung nangyayari, yung binabayaran lang principal amount is sa mga online leading application lang. So pasensya na po, mga ka-lifestyle, no? If minsan lang po tayo makapag-upload ng ganitong klaseng mga content, no? Kasi kung napapansin nyo, no, medyo matumal na rin kasi yung mga views, wala nang masyadong nanonood sa ganitong klaseng content, kaya medyo nag-upload ako ng iba-ibang mga videos para makakuha rin tayo kahit paano ng views. Kasi dito lang po din tayo. Ito, isa rin to sa mga source ng, syempre, pinagkukunan ko sa pamamagitan ng pag-vlogging, no? So, like, for example, cellphone, camera, no? Kung ano-ano pa mga bagay na makakapagpa-improve sa pag-vlog natin. So, dito po tayo na kumukuha. Pero since na medyo hindi na maganda yung nagiging bigayan ni YouTube, no? Medyo, ako, hindi lang ako yung nakakapansin, no? Halos lahat po na content creator, no? Medyo napapansin nila na medyo hindi na maganda yung bigayan. Pero ganun pa, mga ka-lifestyle, no? Ako, mag-upload po talaga ako as long as meron ako mga makuhang latest updates, i-upload ko, i-share ko po talaga sa inyo, no? So, yun lang, mga ka-lifestyle, ano? And then, please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, napadaan lang sa channel ko, mga ka-lifestyle, ano? Please do like, share, subscribe, and then, pakihit na rin yung notification bell nang sa ganun notify po kayo once again sa mga i-upload po nating latest updates about online leading application. Again, mga ka-lifestyle, huwag po kayong matakot, no? If hindi na kayo nakakabayad sa mga online leading application na yan. Pwede nyo gawin yan, ano? Pwede nyo gawin yan. Pwede kayong magtakda rin ng panahon kung kailan nyo babayaran yan, ano? Pero as long as hindi na maganda yung pakikitungo nila sa inyo, yung mga, especially ng mga agent, pinagmumura na kayo, itchapwera na yan, mga ka-lifestyle. Ganun na kasimple. Wala pong nakukulong sa utang, mga ka-lifestyle. So, yun lang, mga ka-lifestyle. Peace.